Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayon, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Marialing Guillen at ang aking mga kasama ay sina Ian Santos Rubimay, Abdurrahim Darwisa at Fernaline Sakur. Kami nga po pala ang pangkat-anim. Ang aming tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa mga elemento at paano sumulat ng nobela. Ngayon, ating aalamin ang mga elemento ng nobela at paano sumulat ng nobela. Ang unang elemento ng nobela ay ang tagpuan. So, ang tagpuan ay ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang kwento. Maaaring ito ay isang tunay na lugar, isang katang-isip na mundo, o isang kombinasyon ng pareho. Halimbawa na lang dito sa nobelang Ang Kapatid ng Bayan. So, ang tagpuan ay ang Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. So, sa madaling salita, ang tagpuan ito yung lugar o panahon na pinangyarihan. Ngayon, pangalawa ay tauhan. So, ang tauhan, alam naman natin, di ba, sa pagsulat ng nobela, importante ito. So, ang tauhan ay ang mga tao o nilalang na naglalaro sa kwento. Sila yung nagdadala ng kwento at nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng buhay, pag-uugali at damdamin. So, halimbawa na lang dito sa nobela ng Noli Me Tangere. So, ang mga tauhan ay sina Juan Crisostomo Ibarra, Maria Clara, at Elias at Padre Damaso. So, ibig sabihin ang tauhan, sila yung gumaganap sa kwento. Pangatlo ng elemento ng nobela ay ang banghay. So, importante din ito sa nobela. So, ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ito ay yung karaniwang nagsisimula sa simula, tumataas ng tensyon, umaabot sa tugadog, at nagtatapos sa wakas. So, halimbawa na lang sa banghay ay ang sa nobelang Florante at Laura. So, alam ko naman sa inyo is sa isip nyo yung kwento ng Florante at Laura. So, ang banghay ay nagsisimula sa paghihiwalay ni Florante at Laura. Tumataas ang tensyon nang mawalan ng trono si Florante. Umabot sa tugadog ng magkita ulit sila nina Florante at Laura. Next ay ang tema. So, ang tema ay ang pangunahing ideya o mensahe na nais ipahiwatig ng nobelista. Ito ay isang pangkalahatang katotohanan o prinsipyo tungkol sa buhay, pag-ibig, lipunan o anumang paksa na gagawin nila or ano yung paksa na ipapaksa nila kung ano yung nobela nila na gagawin. So halimbawa na lang dito ang tema ng nobelang Ibong Adarna ay, di ba, naman tayo sa kwento ng Ibong Adarna. So, ang tema ng nobelang Ibong Adarna ay ang paghahanap ng tunay na pag-ibig at ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Next ay pananaw. So, ang pananaw ay may tatlong unang panauhan. So, una ay ginagamit ng may akda. Ang may akda ay nagsasalaysay ng kwento gamit ang ako o kami. So, ang mababasa ay nakakakita ng mga pangyayari sa pamamagitan ng mga mata ng isang tauhang kasali sa kwento. Halimbawa na lang, nagising ako sa tunog ng ulan ulan na bumubuhos sa bubong. Pangalawa ay ang ginagamit ng may akda. Ang may akda ay nagsasalaysay ng kwento gamit ang ikaw. So, sa una is ginagamit yung ako o ikaw. So, dito sa pangalawa, ang gamit dito ay ikaw. So, ang mambabasa ay nagiging bahagi ng kwento na para bang siya ang tauhan. So, halimbawa na lang dito ay naglalakad ka sa gubat nang biglang nakarinig ka ng ingay. Dadako tayo sa pangatlong pananaw. So, ang tatlong pananaw, ito yung ang may akda ay gamit ang obserbasyon
ito yung ginagamit niya. So, ang may akda ay nagsasalaysay ng kwento gamit ang siya, sila, o ito. So, sa ikatlong pananaw, may tatlong uri ito. So, una ay ang omniscient. So, ang may akda ay nakakaalam ng lahat tungkol sa mga tauhan o sa kwento. Maaring makita ang mambabasa ng kaisipan o damdamin ng lahat ng tauhan. So, next ay limited omniscient. So, ang may akda ay nakakaalam ng kaisipan at damdamin ng isang tauhan lamang. So, pangatlo ay objective. So, ang may akda ay nagsasalaysay ng kwento batay sa nakikita o obserbasyon lamang. Hindi niya alam ang kaisipan o damdamin ng mga tauhan. Damdamin, ito ang emosyon o saloobin ng mga tauhan sa nobela na maaaring magpahayag ng saya, lungkot, galit, takot o kilig. Nakakaapekto ito sa mamabasa dahil sa paraan ng pagsasabi ng damdamin ng mga tauhan. Halimbawa sa nobelang El Filibusterismo ni Jose Rizal, damang-dama ang galit at puot ni Simon laban sa mga Kastila na humubog sa kanyang mga aksyon sa buong kwento. Pamamaraan, ito ang estilo o teknik ng may agda sa pagsulat ng nobela. Kasama rito ang paggamit ng mga imahe, pagsalaysay ng mga kwento o paglalagay ng mga twist at flashback. Ang pamamaraan ay nakakatulong para gawing mas kaakit-akit ang kwento. Halimbawa sa nobelang Dekada 17 ni Duwalhati Bautista, ginamit niya ang mga diary entry ng pangunahing kawan upang ipakita ang paglalakbay ng pamilya sa gitna ng kaguluhan sa ilalim ng batas militar. Pananalita, tumutukoy ito sa paraan ng pagsasalita ng mga tauhan sa nobela. Ang kanilang pananalita ay naglalarawan ng kanilang personalidad, edukasyon at kultura. Nakakatulong ito para bigyang buhay ang mga karakter. Halimbawa sa nobela ni Rizal na Noli Me Tangere, mapapansin ang pagkakaiba sa paraan ng pananalita ni Ibarra, Elias at Sisa na nagpapakita ng kanilang pinagmulang antas ng lipunan at edukasyon. Simbolismo. Ito ang paggamit ng mga bagay, tauhan o pangyayari na may mas malalim na kahulugan kaysa sa literal na anyo nito. Ang simbolismo ay nagbibigay ng mas malalim na mensahe o aral sa mambabasa. Halimbawa, ang ilaw sa Noli Me Tangere ay simbolo ng pag-asa at kaliwanagan sa gitna ng kadiliman ng kasamaan sa lipunan noong panahon ng Kastila. Ako nga pala si Darwis Abdurrahim at tatalakayin natin ay ang mga hakbang sa kung paano gumawa ng isang nobela. Ang una ay ang pumili ng paksa o tema. Unang hakbang sa pagsusulat ng isang nobela ay ang pagpili ng tema o paksa na nais mong talakayin sa iyong kwento. Kaya tayo nakadepende sa iyo kung kung ano yung gusto mong maging tema ng iyong kwento, maaaring pagkakaibigan o pamilya. Pangalawa ay bumuo ng outline o balangkas. Mahalaga ang pagkakaroon ng balangkas upang magkaroon ng direksyon ng iyong kwento. Dito ilalatag mo ang mahalagang pangyayari sa bawat bahagi ng iyong kwento. Maaari kang gumawa ng listahan mula sa panimula hanggang sa wakas. Pangatlo ay ang pagbuo ng mga tauhan. Ang mga tauhan ang dadala ng iyong kwento. Siguraduhin sila ay may sapat na lalim at personalidad. Ito ay bibigyan mo ng layunin o motibasyon ang iyong mga tauhan na kung saan ay upang mas maging makatotohanan sila sa imahinasyon ng mambabasa. Pang-apat ay ang magsimula sa panimula. Simula ng pagsulat sa iyong panimula na kung saan ang iyong panimula ay ang pagpapakilala sa iyong mga tauhan o sa lugar na kung saan pinangyarihan ng kwento. At kasama din dito yung tunggalian na kung saan ay dapat din ang iyong panimula ay nakakapukaw ng interes ng mga mambabasa upang ipagpatuloy yung pagbabasa nila sa iyong kwento. Panglima ay ang palawakin ng kwento. Habang sumusulat, patuloy na palawakin ng kwento. So ay dapat mas lalaliman mo din yung pagganap ng mga tauhan sa isang kwento. Ito rin yung parang papunta na sa climax ng isang kwento o tunggalian. Isang kwento. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Fernandine Esak na magpapatuloy sa talangkayaan na paano sumulat ng nobela. Ngayon dadako tayo sa
Ika-6, isulat ang kasukdulan. Sa isulat ang kasukdulan, siguraduhin ang kasukdulan ng kwento ay kapanapanabik at puno ito ng emosyon. Sapagkat dito mararamdaman ng mambabasa ang matinding epekto ng pangyayari sa mga tauhan. Ikapito naman, isara ang kwento na kung saan kapag narating ng kasukdulan, sisimulan ng buuin ang wakas ng kwento. Na kung saan tapusin ang kwento ng mga tauhan at siguraduhin nasagot ang mga katanungan batay sa kwento. Sa ikawalo naman ay revision at pagwawasto. Sa wikang Ingles, editing and revision. Na kapag natapos ng isulat ang nobela, basahin itong muli para sa revision. At tiyaking na ayusin ang mga bahagi na kinakailangang palawakin at tiyakin din na malinaw at walang pagkakamali sa gramatika at pagbaybay nito. Sa ikasyam naman ay maghanap ng kritiko o beta reader na kung saan magandang ideya ang maghanap ng beta reader o kritiko na mambabasa ng iyong nobela bago ito ilimbag. Sapagkat dito magkakatulong upang makita ang mga bahaging hindi mo napansin. Ika-10, ilathala ang nobela. Kung tapos mo nang ayusin ang pagre-revision at ikaw ay kontento na sa iyong gawa, maaari mo nang simulan ang paglathala, maaaring sa traditional na pamamaraan o self-publishing sa online platforms. Sa pangkalahatan, ang pagsulat ng nobela ay isang masalimuot ngunit napaka-rewarding na proseso sapagkat dito kailangan mo ng tiyaga, dedikasyon para makabuo ng isang nobela sa tamang gabay at proseso. Yun lamang po ang aking ulat patungkol sa paano sumulat ng nobela. Maraming salamat.